Ah, napapagod na ako kakalipad. Kailangan makahanap ako ng madadapuan ko. Kahit isang puno lang sana. Para makapagpahinga naman ako. Yun! Puno! Buti na lang nakapagpahinga na ako. At may nakita akong puno. I'm Groot. And here's the toy that we're going to review for today. This is DC Black Adam Hawkman. And as you can see here, na naka-clamshell pa siya sa harap. And sa likod, mga information lang and yung iba pang characters na pwede natin makuha from this line. Pag na-unbox natin dito si Hawkman, nakakalas pa lahat yan and included lang dito yung mga accessories niya tulad nitong kanyang mace. Yan, silver lang ang pinakakulay niya. Maayos naman yung mga details na binigay sa kanya. Yan, okay din. And medyo soft rubber yung pinaka-handle niya. Next is yung kanyang axe. Yan, gold naman. But may texture pa yung parang pinaka-blade doon ng axe niya. Which is good. Nice din. Okay, so ito yung dalawang weapon na included kay Hawkman. As you can see here, nakatanggal pa yung kanyang wings. Ikabit muna natin itong wings niya sa kanya. Lalagay lang natin yan dito sa likod. Natin yung ganyan. Ganun din itong kabila. Connect lang din natin ang ganyan. Yan. Connect na, and then check natin details ni Hawkman. Okay, parang inaantok si Hawkman. Pero maganda yung details naman sa pinaka buong sculpt dito ng ating figure. Yan, okay, yung details. Yung wings niya, gold na gold lang din. Yan. Okay. Babaw yan. And then para sa kanyang articulation, yung head niya is naro-rotate yan 360. May konting look up siya, konti lang, and may look down siya ng ganyan. Kamay niya, sa shoulders niya, wala siyang Creed moment kasi yung arms wide open niya hanggang ganyan lang. Nagkakaroon ng hindrance dito sa mga shoulder pads niya, even dito sa kabila nagkakaroon ng hindrance. So hindi siya gaano makapag-arms wide open. Yung shoulder din niya, wala rin siyang 360 rotation dito sa left. Pero dito sa right, meron. Kasi dito sa left, nakaharang talaga tong shoulder niya Dapat to nakakabit dito sa pinaka-shoulder para pwede pa niyang ma-rotate itong shoulder niya. Hindi doon sa body dapat yung nakakabit. Anyway, yung elbow bent niya, ganyan. Okay? Ganon din dito sa kabila. Yan, ang elbow bent. Sa kamay, wala nang any articulation sa kamay. Sa body, wala na rin articulation. Yung kanyang Van Damme split, hanggang ganyan lang din. Kapos yung mga articulation niya. Kahit iside natin yung legs niya, kapos talaga yung Van Damme split niya. Yung high kick niya, ganyan. Ang weird ng high kick niya. Tapos kapos din. Yung back kick niya, wala rin, pa side lang din. Yung pinaka high kick niya. And then, yung kanyang knee bend, hanggang ganyan yung knee bend niya. Yan. Hanggang ganyan ang knee bend. And sa paa, wala na any articulation. Sad to say, itong wings niya, dahil kinabit natin siya as peg, lumalabas, yung wings niya is walang any articulation. As is lang, yung wings niya na ganyan. So, kapos din. Lahat ng articulation dito ni Hawkeye, kapos. Let's see naman pag nilagay natin yung kanyang mga weapons, yung kanyang mace dito sa kabila. Okay, nag-fit. And then yung kanyang axe. Okay, fits well naman. So, ito yung kanyang pinaka-weapon pag hawak. Okay din yung weapons niya. Para sa height dito ni Hawkman, ang height niya is around mga nasa 3.75 yung taas niya. Hanggang sa head pero kung hanggang tip ng wings niya, 4.5 inches siya. Maganda niya, nag-compare pa natin siya sa iba pa nating figure tulad ng ating Marvel Legends, Yondu. Ang liit. Ang liit ni Hawkman. Epic Hero Series, Guardians of the Galaxy, na si Star-Lord. Ang ating Hammond Collection, human figure na si Owen Grady. Core Class Optimus Prime. Marvel Legends Thor. Knockoff version ng Marvel Legends Hulk. And ang ating Super Mario Bros. Bowser. So yan ang ating high comparison.
If you're planning to avail this DC Hawkman, ang price range niya is around 200 pesos up to 600 pesos. Depende na lang again kung saan market kayo makakuha ng specific copy nyo nito or kung makakabili rin kayo na nakasale na. There you have it now guys, na ang ating DC Hawkman. For me, I think hindi ko to bibilhin kung nalaman ko na hindi pala na-articulate yung pinaka-wings niya sa likod. Kasi overall, lahat ng articulation niya is bitin. Una-una yung wings niya. Kaya ako nga siya binili is dun ako na-entice dahil sa wings niya. So, ini-imagine ko kaagad na ang liit niyang figure and then at the same time, pwede ko ma-articulate yung mga wings niya. Kasi tininan ko kaagad yung articulation ng figure na to nung nasa blister pa siya. Is nakita ko, uy, ma-articulation naman sa knees, sa elbow. Sabi ko, kahit na maliit na figure lang siya, at least hindi basic yung mga articulation niya. Ayun nga lang, nung nilabas natin sa box, doon ko lang nalaman na hindi pala na-articulate yung wings niya. Halos lahat ng mga articulation niya is bitin. Hindi siya gaano makapag-stretch out ng kamay, hindi niya maikot tong left, even yung paa niya, hindi niya gaano ma-stretch out din or mai-pose ng maayos. So, parang bitin na bitin ako sa Hawkman na to. Although maganda naman yung pinaka-itsura niya and okay din naman yung mga weapons na binigay sa kanya, pero bitin pa rin eh.